Magandang araw po sa lahat po ng sumusubaybay at nakikinig sa programa ng Daily Bread na isinasagawa po sa pamamagitan ng inyong lingkod, Evangelist Rodrigo Bacos. At ito po ay nakabase dito po sa Kabilang Baybay, Carmona, Cavite. So, ako po ay nagagalak na magpaabot ng maalab na pagbati sa lahat ng aking mga taga-subaybay at sa lahat ng makakarinig ng pagsasahimpapawid ng programang Bread of Life na naglalayo na tayo po ay hatdan ng pagkaing espiritual para po patuloy na mapatatag, mapaunlad, mapatibay ang ating buhay pananampalataya, ang ating buhay espiritual. So, salamat po sa atin pong mga kapatid na nandyan po ngayon at nakabukas na ang kanilang mga Facebook, Sister Efrel, at sa iba pang mga handa na makisalo sa atin pong isinasagawang live streaming every 6 a.m. So, gusto ko rin magpaabot ng pagbati sa ibang mga tagapakinig po natin dyan sa Japan, sa Amerika, sa Canada, sa New Zealand, sa China, at sa iba't ibang lugar ng Luzon, iba't ibang mga denomination, organization, at sa atin pong mga tagapakinig at taga-subaybay din po sa lugar po ng Mindanao, sa Lambayong, Sultan Kudarat, sa Davao City, sa General Santos City, sa iba pang mga lugar ng Mindanao, anumang church, anumang denomination ang inyong kinabibilangan, maalab na pagbati sa pangalan po ng ating Panginoon. So sa iba pa palang taga-subaybay natin sa Korea, bumabati din po ako sa inyo ng isang mapagpalang araw. At ganun din, siyempre, dito sa Pilipinas, dito sa area po ng Luzon ay nandyan po si Sister Edita. Siya po naman ay nasa Baguio. So mga kapatiran natin, kamanggagawa sa Shalom, dyan po sa Baguio, maalab na pagbati sa pangalan ng Panginoon. Sa mga kapatiran natin dito sa iba't ibang lugar ng Luzon na kasapi at kasama sa Ministeryo ng Shalom Catholic Charismatic, mapagpalang araw po ang pagbati ko sa inyong lahat. At sa iba pang mga taga-subaybay at tagapakinig po natin sa iba't ibang lugar ng Bisaya, bumabati po ako ng isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Sa atin pong mga kaibigan pala dyan sa Masbate City, especially sa All for Jesus Masbate City, bumabati ako ng isang mapagpalang araw. At sa iba't iba pang mga kasapi sa iba't ibang organisasyon, denomination, iba't ibang sekta na makakarinig ng aking pangangaral sa pamamagitan po ng live streaming na ito, isang mapagpalang araw po ang pagbati ko sa inyong lahat. At ngayong umaga po ang atin pong topic na atin pong ipinagpapatuloy ay yun pong pagtatalakay patungkol po sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. At katulad ng pagtatalakay ko kahapon ng umaga, nasabi ko po sa inyo na tayo po ay nandoon sa paksa patungkol po sa pagbabalik ng ating Panginoon na nahati sa dalawa. Ito po ay yung tinatawag na rapture at yung pangalawa po ay yung bababa siya dito sa lupa upang bakahin o digmain o labanan ang lahat ng mga puwersa ng Antichrist, puwersa ni Satanas, at sila ay lulupigin at doon magaganap yung tinatawag na Battle of Armageddon. Pero wala pa po tayo doon sa second coming na magkakaroon ng Battle of Armageddon, kundi dito pa lang po tayo sa rapture. At matagal-tagal pa natin tatalakayin yung Battle of Armageddon. Dito pa lang po tayo sa pagbabalik ni Kristo na kung saan po ang kanyang gagawin po ay kukunin tayo, dadalhin tayo doon sa alapaap, doon natin siya sasalubungin at tayo ay kanyang dadalhin doon sa inihanda niya na lugar kung saan magkakaroon po ng piging o kasal ang kasintahang lalaki at ang nobya na kumakatawan po sa mga mananampalataya. So sa pagpapatuloy po natin ngayong umaga, minsan pa po ay ating tunghayan ang aklat po ng pahayag. Doon pa din po tayo sa verse 7
ini-elaborate ko lang po, pinapalawak ko po kasi may mga talata ng Biblia na pag binasa po ninyo, napakalawak po ng mga kapahayagan nito at atin pong hinihimay-himay para po klaro sa atin ano ba itong rapture. Okay, at ngayon ay pag-uusapan po natin yung pre-trib, mid-trib, at post-trib na tatlong pananaw ng marami sa posibleng mangyari before yung rapture o yung pagdating ni Kristo na nasa alapaap para kunin ang mga mananampalataya. Sabi po sa aklat ng pahayag o Revelations chapter 1 verse 7, binasa ko po ito kahapon at uulitin ko ngayon kasi dito pa rin po nakaangkla yung ating paksang tatalakayin ngayon. Pakatandaan ninyo, darating siyang nasa mga alapaap, makikita ng lahat pati ng umulo sa kanyang tagiliran. Dahil sa kanya, iiyak ang lahat ng lipi sa lupa. Magkagayon nga. Amen. Pinagpala po ang salita ng Diyos. Minsan pa tayong manalangin. Mahal na Diyos, pagpalain po ninyo ang muli pagsasaimpapawid through live streaming dito sa Facebook ng programang Bread of Life. Dalangin ko, Panginoon, ng aking mga taga-subaybay at tagapakinig na iyo pong ginising ng maaga, na iyong binigyan ng kauhawan, ng iyong binigyan ng kasabikan na makatanggap ng iyong mensahe, ng iyong salita na iyo pong ipapahayag sa pamagitan ng iyong lingkod. Dalangin ko ang bawat isa, nabigyan mo po sila ng fresh na kaisipan para po maayos nilang matanggap ang iyong mensahe, ang iyong salita. Bigyan po ninyo sila, Panginoon, ng maliwanag na paninging espiritual para makita ang liwanag ng kapahayagan mo ngayong umaga. Dalangin ko po na patnubayan niyo po lalo ng iyong lingkod na ngayon ay gagamitin mo para maghayag ng iyong salita para po sa ikapagpapala ng lahat ng makakarinig, ng lahat ng nakikisa sa programang ito. Basbasan niyo po kami, Panginoon, sa iyo ko po itinataas ang mga nalalabing sandali. Basbasan niyo kami, patnubayan, pagpalain, at tunay nga, Panginoon, kami po iyong samahan. Ikaw ang maitaas at maparangalan sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ito po ang aking dalangin. Amen and amen. Purihin ang Diyos. So, para po sa inyong kaalaman, muli, nandito na po tayo sa isang napakagandang park ng Carmona, isang Freedom Park po ito. Nakinlos po ito dahil po sa coronavirus. So, nung una, ginamit ko po ito pero tayo po ay na-question at kinailangan nating humingi ng permit sa atin pong sangguniang bayan at tayo po ay naaprubahan na dito na po tayo lagi magsagawa ng atin pong live streaming. Dahil dun po sa area na ginagamit ko, na pansamantalang ginamit, lalo na nung nagkaroon ng pagsama ng panahon sa barangay hall, ay medyo maingay po at marami po ang nakakadisturb. Ang hirap po pumukos kasi maraming gumagalaw sa paligid, maraming ingay. At ako po inanalangin, Lord, gusto ko talaga itong lugar na ito. Gusto ko, Panginoon, dyan ako sa park na yan kasi tahimik na tahimik po at talaga pong ang ganda, ang aliwalas po ng kapaligiran. At ako po'y tinawagan kahapon na sabi nila, approve na, pwede mo nang gamitin yung park anytime na gusto nyong mag-live. At ako po'y tuwang-tuwa sapagkat ginrant ni Lord yung akin pong kahilingan. Kaya dito na po tayo lagi mag-live habang naka-lockdown at nandito pa po ako sa Cavite at hindi pa po ako nagta-travel pabalik ng Bicol kasi balak ko pong bumalik ng Bicol, dito po tayo magsasagawa ng ating live streaming tuwing umaga. Ito po ay sa lugar ng Carmona, Cavite. To God be the glory po at tayo po ay magpapatuloy sa ating paksang tinatalakay patungkol po sa pagbabalik ni Kristo na siya po ay diyan lang sa alapaap at ang mga mananampalataya ay hihigupin at sasalubong sa kanya doon sa papawirin. So kahapon po ay diniskas ko na po ang mahalagang impormasyon tungkol doon, kaya hindi ko na po babalikan yon. So ngayon ay magpapatuloy tayo na nakaugnay pa rin po ang ating pag-aaral sa bersikulo ng pahayag o Revelations chapter 1 verse 7 na sinasabi po, pakatandaan ninyo. So ibig sabihin, napaka-importante nito. Darating siyang nasa alapaap at makikita ng lahat.
So nabanggit ko na po nung nakaraan na dahil sa mga high-tech na kagamitan ngayon, katulad po nitong Facebook, katulad po ng mga istasyon ng telebisyon, at sa pamamagitan po ng mga cameraman, ng mga media, ay totoo po ito na kapag dumating po si Christ at makita diyan sa himpapawid, ay pupukus po ang iba't ibang kamera at sa apat na sulok ng mundo ay makikita po ng lahat ng tao na nandiyan si Kristo kasama ang hukbo ng langit, ang mga angel, at makikita rin po nila na ang mga mananampalataya magsisipagbuwalan po yan, yung mga buhay ay sasalubong po yan sa Panginoon at sila po ay daramtan o bibihisan ng katawang panlangit. At tayo po ay magpo-focus na ngayon sa pag-aaral sa tanong na ano ba itong muling pagbabalik ni Kristo? Ito ba'y mangyayari bago maganap yung tinatawag na tribulation? Ano yung tribulation? Ang tribulation po ay matinding kapighatian na magaganap. Ito po yung matinding kahirapan. Nandyan po yung matinding persecution. Nandyan po yung pagkilos ng diablo na talagang masabi po natin hindi lamang double time kundi puspusang pagkilos para ang mga tao ay harbesin. Kung may pag-harvest na gagawin si Lord para ipunin ang lahat ng mananampalataya doon sa langit, sasalubong sa kanya doon sa alapaap, mayroon ding harvest na gagawin. Ang diablo, si Satanas, sa pangunguna ng Antichrist, ng mga bulaang propeta, sila po ay kikilos para po ang lahat ng tao po ay patatakan ng tatak ng Antikristo para sila po hindi na po kailanman makwalified na makapasok sa langit, kundi sila pong lahat ay bibigyan na ng pasis ni Satanas papunta sa impyerno. Kaya sa mga susunod pang mga araw po natin tatalakayin yung pagtatatak na yan. Mahaba-haba pa pong pag-aaral ang gagawin bago po tayo papasok doon sa tatakan na gagawin po ng Antichrist sa lahat ng mga hindi nakasama sa rapture. Actually, meron na pong mga pagkilos ngayon. Lahat ng matatatakan, hindi po talaga makakasama yan. So ngayon, ang tanong, kailan ba mangyayari ito pong rapture? Sapagkat may tatlong pananaw ang mga theologians, ang iba pang mga denomination organization, at iba pang mga tagapagturo ng Biblia, mga preacher, mga pastor, evangelist. Hati-hati ang pananaw ng marami. Bagamat halos lahat ay mayroon pong pinagbabatayan sa banal na kasulatan. Ano-ano pong pananaw yan? Meron po tayong tinatawag, number 1, ay yung tinatawag na free trib. Ang ibig sabihin, bago maganap ang matinding tribulation, magkakaroon po ng rapture. Yun po yung tinatawag na free trib. Free tribulation ang ibig sabihin. Pangalawa po ay yung tinatawag na mid-trib. Nasa kalagitnaan ng matinding tribulation, kapighatian, matinding pag-operate ng Antichrist, na talaga pong grabe po ang persecution na mangyayari sa mga mananampalataya. Sa kalagitnaan po noon, doon dadating si Kristo sa alapaap para salubungin ng mga mananampalataya, para dagitin o i-rapture. Kasi nga yung salitang rapture mula sa salitang Latinong raptus, na ang ibig sabihin to cut up o pagdagit o pag-agaw, aagawin ang mga mananampalataya para alisin sa mundong ito at dalhin doon sa lugar na inihanda ng Panginoon. Yun po ay magaganap ayon sa pananaw ng marami sa kalagitnaan ng matinding persecution o tinatawag nating tribulation. Pangatlong pananaw ng marami, magaganap ang rapture after na maranasan ng tao ang matinding kapighatian o Great Tribulation. Ang tribulation po ay dapat makita po natin na ito po ay dalawa rin. Yung tinatawag na partial tribulation, hindi pa masyadong matinding persecution at pag-uusig at kahirapan. At yung
tinatawag nating Great Tribulation. Ang Great Tribulation, ito yung sinasabi sa Biblia na hindi kailanman naranasan mula nang itatag ang mundo hanggang sa kailanman ay hindi na mararanasang muli. Iyan po yung tinatawag na Great Tribulation. Okay? So simulan po natin ang pagtatalakay patungkol po sa pananaw at paniniwala ng marami patungkol po sa tinatawag na Great Tribulation o before magkaroon ng matinding kahirapan, matinding kapighatian at puspusang pagkilos ng puwersa ng kadiliman, ng puwersa ni Satanas. So before daw po payagan na talagang mag-operate ng husto ang malakas na puwersa ng Antichrist o puwersa ni Satanas, irarapture tayo. Ano ang mga paniniwala o mga pinanghahawakan na mga bersikulo ng Biblia ng mga tao na ang paniniwala ay tinatawag nating Great Tribulation? Basahin po natin ang Mateo 24, 38 at 39. Okay. Praise God. Hallelujah. Ang sabi po sa bahaging ito ng kasulatan, mga iniibig kong mga kapatid, nandiyan na po ba kayo? Okay. Mateo 24, 38, 39. Hallelujah. Glory to Christ Jesus. Hallelujah. Glory to Christ Jesus. Hallelujah. 24. Okay? Sabi po sa mga bahagi ito ng kasulatan, 24, 37 at the following verse. Ang pagdating ng anak ng tao ay matutulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noe. Noon ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom, nag-aasawa hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe. Dumating ang baha nang di nila namamalayan. Tinangay silang lahat. Gayon din naman ang mangyayari pagdating ng anak ng tao. Sa panahong iyon, may dalawang lalaking gumagawa sa bukid, kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang babaeng magkasamang gumigiling, kukunin ang isa at iiwan ang isa. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Praise God. Hallelujah. So sabi po dito sa banal na kasulatang ating binasa, kung paano yung araw ng panahon ni Noe bago dumating ang baha. Ang mga tao'y nagsisikain, nagsisiinom, nag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong at dumating yung baha. Bakit po ito ay matibay na pinangahawakan ng paniniwala patungkol sa tinatawag na pre-tribulation? Sa dahilan po ng sabi kung paano yung araw ni Noe. Ano po ba? Di ba tinalakay ko yun doon sa ating paksa patungkol po sa una ko pong pagtatalakay tungkol po sa lockdown, yung lockdown sa buhay ni Noe ay siya po ay pinagawa ng Diyos ng daong. At sa panahon kasi ng paggawa ng daong, dahil napakatagal po nun bago po nangyari, so nagpapaalaala siya sa mga tao at ang daong na yun ay nagpapakilalang mayroong ng dilubyo na darating. Pero ang mga tao hindi naniwala at sila po ay patuloy na gumagawa araw-araw. Ang sabi po dito, nagsisikain, umiinom, nagsisipag-asawa, tuloy-tuloy ang mga transaksyon nila. Nang ibig sabihin, hindi tribulation ito. O wala pang nararanasang tribulation. Ay posibleng dumating ang Panginoon. Kasi normal ang sitwasyon, ang ibig sabihin normal. Nagsisikain, nagsisipag-asawa, so nagtatayo ng bahay, kung ano-ano mga transaksyon, business nila, busy dito, busy doon, gawa dito, gawa doon.
So inilarawan po na ganun din daw nung panahon na dumating yung dilubyo nung panahon ni Noe. Kaya ang paniniwala ng marami, irarapture tayo bago dumating yung matinding kapighatian. Bago payagan na si Satanas ay lumantad sa pamagitan ng kanyang galamay na Antichrist, bago po magkaroon ng matinding persecution, irarapture ang mga mananampalataya. Ano pa po ang pinangahawakan nito? Tungkol po sa paniniwala ng pre-trib. Iyon pong nakapaloob po sa aklat ng unang Tesalonica 5:9. Ano po ba ang nakapaloob doon sa unang Tesalonica 5:9? Hallelujah. Dito po makikita natin sa 1 Thessalonians na sinulat ni Apostol Pablo, chapter 5, verse 9, na ganito po ang mababasa. Tinawag tayo ng Diyos hindi upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Ayan. So ibig sabihin, yung kasing matinding kapighati ang magaganap o yung mabigat na kahirapan na hindi pa naranasan mula nang itatag ang buong mundo, pag yun ay pinangyari, iyon po ay pagkastigo ng Diyos sa mga taong hindi nanampalataya o nanalig sa Kanya. Pagkastigo yun na ipaparanas po sa mga hindi mananampalataya. Sabi po ng verse na ito sa 1 Thessalonians 5:9, tayo ay tinawag ng Diyos hindi parusahan. Ang ibig sabihin, kung may pagkastigo o punishment o pagpaparusa o pagpapahirap na ipapahintulot ang Diyos na gagawin sa mundong ito, hindi dapat tayo kasama. Kaya ang paniniwala nila, kukunin muna tayo para kung ibaba yung matinding parusa na yun na ipaparanas katulad ng ipinaranas sa mga Egyptian nung pababaan ng 10 salot, kasi halos ganun ganun ang mangyayari. Matinding mga iba-ibang kalamidad at salot ang magaganap. Pero ang paniniwala, hindi tayo dapat kasama doon. Kung aaralin natin ang kasaysayan, babalikan natin yung unang pag-aaral patungkol doon sa lockdown sa buhay ni Moises. Dumating yung iba't ibang mga salot, pero kahit na anong dami ng salot na yon na dumating doon sa Egypt, yung mga Israelites na siyang bayan ng Diyos, na kumakatawan ngayon sa ating mga mananampalataya dahil tayo yung bayan ng Diyos, inilagay sa isang safe na lugar. Nagkakasalot-salot ang mga nandun sa Ehipto, pero yung mga anak ng Diyos, yung mga mananampalataya, yung bayan ng Diyos, hindi tinatamaan ng salot. Nagkakamatayan na po yung maraming nandoon sa Ehipto, lahat ng mga panganay na namamatay, pero walang namamatay sa mga Israelites. Sila yung bayan ng Diyos. So, ibig sabihin, protektado kung dumating man ang iba't ibang calamity o kastigo o pagparusa ng Diyos sa masasamang tao dito sa mundo, hindi niya isasama ang mga anak niya, ang mga mananampalataya. Kaya dapat, ang sabi ng marami na naniniwala tungkol dito sa pre-trib, ay kunin muna tayo. Kasi papayagan na pala si Satanas na magpakademonyo na siya at ipakita ang kademonyohan niya. At maraming tao ang papahirapan. Dapat hindi tayo kasama doon. Hindi natin maranasan yun. Kaya rapture muna. Yan. So maraming mga tao kasi ayaw pong dumanas ng hirap. Hanggat maaari, pag may hirap na, lalo na ngayong lockdown, gipit na magkabi-kabila, ang sinasabi na agad nila, Lord, dumating ka na. Hindi ko na kaya itong nararanasan ko ngayon. Lord, dumating ka na. Kapag mabigat na yung problema at parang hindi na nila kayang gawa ng solusyon, sasabihin na, Lord, dumating ka na sana. I-rapture mo na kami, Lord, kasi hindi na namin kaya itong mga nararanasan namin ngayon. Kasi ang tao ayaw talaga ng hirap. Ayaw dumanas ng kapighatian.
Kaya lahat po ay gusto po sa pre-trib. At iyon po yung pinangahawakan ng pre-trib. Yung tinawag tayo ng Diyos, hindi para pasakitan, hindi para parusahan, kundi para iligtas. So, ayan. Na kung paano yung araw ni Noe, ang tao kumakain, nagsisipag-asawa, nagtatayo ng bahay, tuloy-tuloy ang kanilang mga transaksyon, ang ibig sabihin normal, dumating yung baha, nang hindi nila namalayan, ganon din daw ang pagbalik ni Kristo o yung rapture ay mangyayari sa panahong normal ang sitwasyon. Ha? So tama, may puntos, may katwiran, may pinangahawakan. Ito po ang pananaw ng tinatawag na free trip. Pangalawa, ay yung tinatawag nating mid-trip. Ano naman po ang matibay na basihan sa Biblia sa paniniwala ng marami na darating si Kristo kalagitnaan ng persecution o kapighatian? Ayan. So buklatin naman natin at basahin natin ang aklat ng Lucas 21. So, maganda po ito. Lucas 21, talatang 25 hanggang 28. Nandiyan na po ba kayo? Kung hindi man kayo bumubuklat ng Biblia, pakinggan nyo na lang at babasahin ko. Ang sabi po dito, magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan, sa mga bituin sa lupa. Ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan. Sapagkat mayayanig at mawawala sa kani-kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad dito na nasa kalawakan. Verse 27, sa panahong iyon, ang anak ng tao'y makikita nilang dumarating sa alapaap. O, ayan na naman. Ito na naman yung makikita siyang nasa alapaap, ha? Rapture yan. Hindi yung makikita siya nakasama ang hukbo ng langit ng mga warrior angel ng Diyos para digmain ang lahat ng mga kalaban ng Diyos dito sa mundo. Hindi po ito yon. Kundi ang tinutukoy talaga nito, rapture. Sa panahon daw na yon na nagaganap ang mga iba't ibang kalamidad at mga nakatatakot na pangyayari, kasama na po ang pag-iba-iba ng mga planeta. Ibig sabihin ay, sabi niya, mawawala sa kanilang mga landas o sa mga lugar na kinalalagyan nila. Maalis doon ang mga planeta. At iba pang mga bagay na nasa kalawakan, ang ibig pong sabihin, ito po yung mga bituin. Sa panahong iyon, ang anak ng tao ay makikita nilang dumarating na nasa alapaap, may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula ng mangyari ang mga bagay na ito, magala kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Ayan. Sa pre-trib po tayo. Hallelujah. Sa mid-trib. Ito po ang matibay na pinangahawakan ng marami patungkol po sa paniniwala na ang rapture ay mangyayari o yung pagkuha sa mga mananampalataya na tayo po ay dadalhin doon sa lugar na inihanda ng Diyos, na siya ay sasalubungin natin doon sa alapaap, na ito po ay mangyayari sa kalagitnaan ng mga matitinding kalamidad, ng mga iba't iba pang mga salot, sa panahon na mayroon pong nagaganap na kapighatian. Diba? Sa inyo pong palagay. Kaya tayo magbabalansi po Magbabalansi. Alam mo ninyo nung una, sabi ko talaga maganda kung pre-trib Ibig sabihin, wag na tayong makaranas ng hirap, wala na tayong maranasang persecution, wala na tayong maranasang coronavirus, bago tayo kunin ng Panginoon. Pero sa nangyayari at kung aaralin natin ang mga pangyayari sa kapanahonang ito, ay tila ba magaganap ang rapture sa mid-trib. Bakit ko po nasabi? Hindi ko naman sinasansala yung naniniwala at gusto talaga nila, kung darating ang Panginoon, wag na tayo makaranas ng kahirapan. Bakit ko po nasabi?
na possible po na nasa midrib. At dito magaganap ang muling pagbabalik ng Panginoon. Isa-isahin po natin ha, ano po yung mga sinasabi na mangyayari na kapag nangyari na yon, pakatandaan nga ninyo, makikita ninyo ang anak ng tao, tinawag ding anak ng tao si Kristo, kasi nagkatawang tao siya, na nasa alapaap. Himay-himayin po natin uli. Ang sabi po dito, ang mga bansa masisindak at malilito dahil sa mga ugong at daluyong ng dagat. Ano po ang pinatutungkulan nito? Ito po yung mga tsunami. Oh. Isa-isahin natin ang mga matitinding tsunami. Ang tsunami sa Phuket, Thailand na nangyari na pumatay ng maraming tao. Ang tsunami na naganap sa Japan na pumatay ng maraming tao. Ang marami pang tsunami na nagaganap sa iba't ibang lugar na hindi na po natin kailangang isa-isahin pa. Ang ibig ko lang sabihin, may matibay tayong batayan na yung sinasabi na ang mga tao ay matayin sa takot, mahihintakutan sila, magugulumihanan sila dahil sa mga daluyong ng dagat na ang tinutukoy po ay ito po yung tidal wave o tsunami na mangyayari. So tanong, iyon bang sinabi sa Biblia na sinabi po ni Lucas sa kanyang sulat ay nangyayari? Yes! Kitang-kita natin nangyayari. Eh, nung isulat ba ito ni Lucas, may mga tsunami na? Wala. Kailan lang nangyari? Eh, ngayon lang sa panahon nating ito. Sa ating henerasyon. So, ang ibig sabihin, nung isulat ito ni Juan, ang katuparan ay sa panahon nating ito. Tanong, na-rapture na ba? Hindi. Kundi ang ibig sabihin, ito'y mararanasan bago maganap yun. Kaya talagang possible itong midrib. Nangyari na eh. Nakita na natin eh. O ano pa yung mga sinasabi rito? Ang mga tao'y hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang mangyayari sa sanlibutan. O, ano po yung mga sakuna na yan? Mga trahedya. Kasama po dyan ang pandemic. O, diba? Anong pandemic? Iba-iba pang mga trahedya. Kasama dyan ang mga lindol. Kasama dyan ang mga baha. Kasama dyan ang mga landslide. At iba't iba pang mga kalamidad na mangyayari sa mundo. Maliwanag po. So kung meron tayong pandemic, meron tayong coronavirus, iyan ay katuparan ng sinasabi sa salita ng ating Panginoon na mga sakunang darating sa sanlibutan. Na kapag dumating yan, ang ibig sabihin, ito yung pinakahihintay natin na si Jesus ay darating para tayo ay kunin at dalhin sa kanyang piling, sasalubungin siya sa alapaap. O di ba ang liwanag? Kaya nga, bago pa lang maganap ang katakot-takot na lockdown na nangyari sa Pilipinas, sa iba't ibang dako ng Pilipinas, na nangyayari sa iba't ibang dako ng mundo, bago pa nangyari yung libo-libo ang nangamamatay sa virus, libo-libo ang naghihirap, libo-libo ang nakakaranas ng iba't ibang mga pagtitiis. Bago mangyari yung nakasulat na, ipinahayag na napakaliwanag ng sinasabi po sa bahaging ito ng kasulatan na ang mga tao ay mahihintakutan, magugulumihanan at mga hihimatay pa ang iba sa matinding takot dahil sa mga sakunang nangyayari at mangyayari sa mundo. So ang ibig sabihin, ang kasalukuyang mga pangyayari ngayon na nararanasan natin, kasama na itong pandemic na ito, itong paglaganap ng coronavirus, ay katuparan ng mga propesya na sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng sulat ni Lucas na magaganap ito, at kapag ito ay naganap na, tandaan natin, siya ay nandyan na. Isang hakbang na lang, dalawang hakbang, lalantad na siya sa ating paningin. Hallelujah. Ang sabi doon, mayayanig at mawawala sa kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito. Okay. Nangyayari ba o mangyayari? Yes.
Bakit? Bakit ko nasabing nangyayari itong pati mga planeta mawawala sa kanilang lugar na kinalalagyan? I-research po ninyo. Kasi hindi ito yung oras na i-detail ko sa inyo. I-research po ninyo ang tungkol po sa asteroid. Asteroid. At pag ni-research po ninyo sa internet, makikita po ninyo na ang asteroid po ay mga planeta na lulutang-lutang sa kalawakan na kontrolado yan ang kamay ng Diyos. Pero ang sabi ng kasulatan, pag darating yung rapture, mawawala sa kanilang mga lugar na kinalalagyan ang mga planeta. Mag-iiba-iba. Ayan. I-research niyo ngayon ang tungkol sa asteroid, magbasa kayo tungkol sa asteroid dahil po pinatutunayan ng scientist ngayon na may mga asteroid na nawala na sa lugar na kanyang kinalalagyan. At ang pinakateribling balita, ang mga asteroid na yan na minsan ay kasinlaki ng malaking bansa ay nawala sa lugar na kanyang kinalalagyan at mabilis na bumabagtas papunta po, pabagsak po sa daigdig, sa Earth, tatama po sa Earth. At sa ilang mga paniniwala, possible 2024 ay mayroong malaking asteroid na babagsak dito sa mundo at hindi natin alam kung gaano karami ang mapipinsala at mawawasak. Possible isang bansa, 2 bansa. At kung ito ay tumama sa dagat, magki-create ito ng napakalaking alon na ano pat mas matataas pa sa matataas na building. At ang mga syudad sa lugar na tatamaan na malapit dito ay mawawasak. Inuulit ko, i-research po ninyo ang tungkol sa asteroid sapagkat ito po yung tinutukoy na iba't ibang mga planeta o mga planeta na mawawala sa lugar na kanyang kinalalagyan. Ang sabi ng Biblia na ating binasa, mawawala sa kanilang lugar na kinalalagyan, mag-iiba-iba ng direksyon, at iyon po ang pinakamatindi. Mayroong asteroid na na-discover ang mga scientists na nawala sa lugar na kinalalagyan at iyan ay babagsak sa Earth. Kaya nga, tandaan natin, kung ito ay bumagsak at ikaw ay Kristiyano na nanlalamig sa pananampalataya, na hindi ka nakakaalam ng mangyayari ngayong huling panahon, paisi-isi ka. Parang katulad ng panahon ni Noe, kumakain, umiinom, gumagawa ng mga iba't ibang transaksyon, hindi nakapaghanda ng kanilang sarili. Na katulad ng sinasabi ko sa kwento ko kahapon na mga tinawag na babaeng mangmang at hangal. Naghintay sila sa nobyo, pero hindi nila pinrepair ang kanilang sarili. Kilala nila ang nobyo, kabilang sila sa dapat na kunin para isama doon sa kasalan, pero hindi po naisama dahil po sila'y nagtulog-tulog at sila po ay hindi naghanda. Pinabayaan ang kanilang sisidrang espiritual na empty, hindi sila spirit-filled, hindi sila puspos ng Espiritu Santo. Iyan yung mga tao na hindi ma-qualified pag dumating yung rapture. So mga iniibig kong mga kapatid, ginigising ko ang inyong mga kaisipan, ang inyong mga puso, sapagkat maliwanag na nangyayari at mangyayari kung ano ang nakasaad sa banal na kasulatan. Bukod sa iba't ibang mga kalamidad, mga trahedya, katulad ng mga lindol, katulad ng mga baha, katulad ng mga tsunami, katulad ng iba't ibang mga salot, katulad po nitong coronavirus, at iba pang mga mangyayari na kasalukuyang nangyayari, ay matibay na palatandaan na dito magaganap ang muling pagbabalik ng ating Panginoon o rapture. Saan po natin makikita? Ay, tingnan po ninyong mabuti. Lucas, kabanatang 21, mulang talatang 25 hanggang po 28. Ano po ang sabi? Sa verse 27. Okay.
Sa panahong iyon, ang anak ng tao'y makikita nilang dumarating na nasa alapaap, may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Ayan. Ibig sabihin, kaya mid-trib, sa panahon daw na nangyayari ang mga bagay na yon. Ano yung tinutukoy? Mga bagay na yun na mangyayari. Nandoon nangyayari ang mga tsunami, ang mga kalamidad, ang iba't ibang mga trahedya, kasama na po na mangyayari. Ano pa po yung mga kasamang mangyayari? Ang pagkawala sa kanilang mga lugar na kinalalagyan ng mga planeta. Sa panahong iyon, makikita ang anak ng tao dumarating na nasa alapaap. Iyon yung rapture. Iyon yung rapture. Binanggit din yun doon sa verse 7 ng Revelation na inireveal kay John, na makikita ang anak ng tao na dumarating na nasa alapaap. Maliwanag. So ikinukunik ko po yung ating binaba na ating pinaka-main text sa aklat ng Revelation chapter 1 verse 7 dito po sa mga talatang binabasa natin, na ang sabi po, ang liwanag po, sa panahong mangyayari ang mga bagay na yon, makikita ang anak ng tao na nasa alapaap. Yan po yung si Kristo, may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Yun po yung rapture. Hallelujah. At ano po ang paalaala kapag iyon po ay nangyari at naganap at talagang magaganap? Hindi pwedeng pasubalian, hindi pwedeng pabulaanan. Kapag nagsimula nang mangyari ang mga bagay na ito, magalak kayo pagkat ito na o malapit na yung pagliligtas sa inyo. O, ayan. So ibig sabihin, kung nangyayari po ang mga sinabi ng mga palatandaan na magkakaroon ng mga tsunami, magkakaroon ng iba't ibang mga salot na magaganap sa mundo, mag-iiba-iba ng landas ang mga planeta, ang tanong, tayo pa'y dapat matakot? Hindi! Kaya yung iba sabi nila, nakakatakot naman itong nangyayaring ito. Ano ba yan? Paglabas mo dyan, hindi mo alam, makakasalubong mo, mayroon palang virus, nakakatakot naman ika. Baka na lang kung magising tayo pala ay may virus na. Nakakatakot naman pala, may lindol sa ganitong lugar, may mangyayaring kalamidad sa ganitong lugar. Nakakatakot naman pala, may bagyo. Kalamidad yun eh. Mga sakunang darating. Nakakatakot naman ika. Kasi ang mga nangyayari, ikinamamatay ng maraming tao. Kaibigan kong kapatid, ano ang sabi? Huwag kayong matakot pag nakita ninyong nangyari ang mga bagay na ito. Bakit po? Bakit po, mga kapatid? Katulad ng sinabi ko sa inyo ng mga nakaraang pagtuturo ko, kung paanong ang Israelites, sinabi ko rin kanina, dumating ang 10 salot doon sa Egypt, pero pinrotektahan sila, inilagay sila ng Diyos sa isang safe na lugar at hindi sila isinama doon. So ang ibig sabihin, oo, mangyayari ang mga salot, oo, mangyayari ang mga sakuna. Pero kung ikaw ay nasa Panginoon, manghawakan ka. Siyang naghahangad sa pagkupkup ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga ni Yaong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muugkat tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na aking pinagtitiwalaan. Siyang naghahangad na laging nagpapakupkup sa Diyos, nakataas-taasan, kahit dumating ang mga salot, kahit 10,000 ang mabuwal sa iyong harapan. At mabalita sa telebisyon ang mga namamatay sa coronavirus na libo-libong mga tao. Di ka matatakot, hindi ka maaano. Bakit? Ang proteksyon ng Diyos ay sa iyo, sa akin, sa lahat ng mga mananampalataya na napakakalinga sa Kanya. Ayan. So mangyayari talaga, walang pasubali. Lahat ng nasusulat natutupad nangyayari. Pero ang magandang balita, kahit ito'y mangyari, ang Diyos ay mayroong pangako na iingatan niya, puproteksyonan niya tayo dahil tinawag tayo hindi para parusahan, kundi para iligtas. Hallelujah. Hallelujah. Kaya wala tayong dapat na ikatakot. Ano
Ano yung sabi? Kapag nagsimula nang mangyari ang mga bagay na ito, hindi tayo dapat matakot, kundi ano? Magalak kayo! Magalak kayo! Ayun! Kaya tuloy lang, worship lang tayo kay Lord, purihin lang natin siya, sayawan lang natin ang Panginoon, mag-celebrate lang tayo, kahit na masama ang nangyayari sa paligid, kalamidad dito, kalamidad doon, bagyo dito, baha dito, lindol dito, lindol doon, tsunami dito, tsunami doon, iba-iba pang mga salot, virus dito, virus doon, patay dyan, patay doon, kabi-kabila ang mga masasamang nangyayari. Wala kang dapat ikatakot. Ano po ang sinasabi at paalaala sa banal na kasulatang ating binasa? Huwag kayong matakot, sapagkat pag nangyari na mga bagay na yan, makikita natin si Kristo'y dumarating sa alapap para tayo ay kunin. Hallelujah! Hallelujah! Irarapture tayo. Kaya ang matibay na pinangahawakan sa paniniwalang darating si Kristo sa panahon ng midtrib, dahil ang salitang rapture ay mula sa salitang raptus, salitang Latino, raptus, na ibig sabihin, utap, pagdagit o pag-agaw. Ay bakit dagit o agaw? Kasi nga, masama na yung nangyayari sa mundo. Iba-iba na ang nagaganap sa paligid. Iba-iba na ang mga kalamidad. Iba-iba na ang mga sakit. Iba-iba na ang mga salot. Babagsak pa ang mga planeta, ang mga asteroid. So kung hindi tayo agawin, kaya nga raptus pagdagit, aagawin nga tayo Kasi nga, yung mundo, patatamaan na ng lahat ng mga kalamidad. Kaya yun ang paniniwala, na sa kalagitnaan ng matinding mga kalamidad at pangyayari, magaganap po ang rapture. Ano po yung mga masasamang pangyayari na yan, mga kalamidad na yan, mga negatibong pangyayari? Ano po yan? Iyan po ay kastigo ng Diyos, parusa, punishment sa mga taong matitigas ang puso, sa mga taong in-evangelize, pinangaralan tungkol kay Kristo pero hindi sila nanampalataya. Ay kasama ka ba doon? Hindi, nanampalataya ka tumanggap ka Kaya ang paalala sa ating mga nanampalataya at tumanggap, pag nakita ninyong nangyayari yan, huwag kayong matakot, huwag kayong magulumihanan, huwag kayong mag-alala, sapagkat ang malabay na pakpak ng pag-ibig ng Diyos ay kumukup-kup sa iyo. Pag talaga pong lalala na ng lalala ang sitwasyon na yan, irarapture na tayo. Kaya nga, raptus, dadagitin, kukunin tayo. Hallelujah! Hallelujah! Pinalalakas ko ang loob ninyo mga kapatid at kamanggagawa, para hindi kayo ignorante tungkol sa mga bagay na ito. So maliwanag, sa akin po kasing pananaw, sasayad po tayo sa tribulation. Ngayon ang tanong, nasa pre-trib pa? Nasa mid-trib? Possible tayo. Sa aking pananaw, hindi ko sinasaklaw ang paniniwala at pananaw ng iba. Possible. Sasayada natin ang tribulation. Aabutin natin. Makikita natin. Sasayad tayo. Bakit po? Bakit? Ngayon pa lamang. Tribulation na ito Yung i-lockdown ka 2 buwan tapos wala kang hanap buhay. Kapighatian na, di ba? Paghihirap na. Di ba tribulation na yan? Hindi ka makapunta sa church at malayang sumamba sa Diyos. Di ba? Part na yan ng tribulation. Diba? Yung mga pastor na nabubuhay lang sa simbahan at pangangaral, na may maibibili lamang ng bigas ng kailangan nila sa bahay, dahil sa church, nabubuhay sila sa church, ay i-lockdown mo ipadlock mo yung church. Hindi magkaroon ng mga church services. Ay di unang apektado yung mga taong nabubuhay sa simbahan. Yung mga tagapaglingkod sa Diyos. Ay trabaho ng demonyo yan Pahirapan yung mga naglilingkod sa Diyos Di ba tribulation na? Pero ang maganda doon, kahit na mayroong maganap na ganong pangyayari, kung inaakala ng demonyo, pag sinara na ang mga simbahan, iiyak na yung mga pastor. At magiging na silang mga manlilimahid na sila, mamamatay na sila sa gutom, mababaw na sila sa kahirapan. Mali! Sapagkat nung panahon
panahon nga ni Propeta Elijah, 3 taong nagkagutom. Si Elijah ba pinabayaan? Hindi. Uwak ginamit para suportahan si Elijah. Diba? Kahit na isara ang mga simbahan, hindi kami malayang mangaral, hindi kami malayang magminister. At yung mga miyembro, kung hindi talaga sila support sa kanilang mga pastor, pabayaan nila ang mga pastor, magutom ang mga pastor, pabayaan ang mga mangangaral, ang mga taong nabubuhay sa Ebanghelyo. Kung hindi sila gamitin ng Diyos, ang mga miyembro ng simbahan, may ibang gagamitin ng Diyos. Hanggat mayroong mga tao na naniniwala sa Diyos, nakikipag-ugnay sa Diyos, ang Espiritu ng Diyos makikipag-ugnay sa kanila, padalhan mo ang lingkod kong yan. Hindi na mag-uutos ang Diyos ng uwak para magpakain sa kanyang mga pinili at mga lingkod. Bakit? Bakit siya mag-uutos ng uwak katulad ng panahon ni Propeta Elijah? Ay, nandyan ka pa naman eh. Di ba believers ka? Di ba naghihintay kang kasama ko sa pagbabalik ni Kristo? Nandyan ka pa naman eh. Ikaw ang gagamitin. Huwag mong ituro ang iba. Pwedeng ikaw kausapin ng Diyos. Padalhan mo ang aking lingkod. Padalhan mo ang iyong pastor. Tulungan mo ang mga nangangaral ng Ebanghelyo. Tulungan mo sila. Ikaw gagamitin. Ikaw ay magsisilbing kamay ng Diyos para yung mga naka-lockdown na mga lingkod ng Diyos hindi magutom. Yan ang gusto kong bigyang din sa inyo na oo, magaganap ang tribulation. Sasayada natin. Ako'y naniniwala itong nangyayari ngayon, tribulation ito eh. Bakit po? Ang tribulation tumutukoy po sa matinding pag-uusig, matinding kahirapan. Pero iba po yung tinatawag Great Tribulation. Yun ang bibigyan din natin na ikatlong puntos, yung tinatawag na post-trib. Iba yung great, pinakamatindi, pinakamahirap, hindi pa naranasan ng buong mundo. Mangyayari din po yun. Pero itong nangyayari ngayon, partial tribulation. Tribulation din. Kaya lang, hindi ito yung great. So maliwanag po. Kaya po, yung rapture, pinaniniwalaan na possible na mangyari mid-trib. Ibig sabihin mid-trib, partial tribulation. Dahil nga sa mga nakikita nating nangyayari, na aking pinatunayan sa inyo at alam ng marami sa inyo, ang lindol magkabi-kabila. Sa Mindanao nga, di ko mabilang na lindol ang dumating nitong nakalipas na taon eh. Inabot na ako nung lindol doon noong December sa Lambayong Sultan Kudarat. Sa tindi po ng lindol, nagparasusuka po ako eh. Suka po ako ng suka doon. So alam yan, ng mga Church of God na nag-invite po sa akin doon. Nakaranas po ako. So lindol doon. O nandyan na po yung binanggit ko kanina, yung mga tsunami. Nandyan na po ang iba't ibang mga trahedya katulad ng baha, katulad ng bagyo. Kahit hindi ko isa-isahin sa inyo, kayo mismo, alam ninyo itong mga trahedyang ito. Tanong, yan ba ay kasama sa tribulation? Sinabi ko sa inyo, mayroong tinatawag na partial. Hindi pa talaga yun yung matindi. Pero mangyayari na yan. At ang maliwanag na pinagbabatayan natin sa tinatawag nating mid-trib, ito nga binasa nating bersikulo na maliwanag na sina, pag nakita ninyo na nangyayari ang mga bagay na ito, magala kayo. Huwag kayong malungkot, huwag kayong magdalamhati, huwag kayong mag-question sa Panginoon. Kundi ang sabi diyan, magala kayo, magala kayo. Pag sinabing magala kayo, huwag kayong mag-alala, huwag kayong matakot, huwag kayong magulumihanan, huwag kayong mag-worry. Bakit? Magala kayo. Bakit? Yan na nga yung hinihintay natin, na si Kristo, darating siya, makikita sa alapap. At katulad na sinabi ko sa inyo kanina, para siyang malakas na magnet. Na yung magnet, pag itinapat sa mga kauri na bakal, yung pong mga bakal ay didikit. So si Kristo ay parang isang napakalaking magnet. At lahat ng kauri niya, ibig sabihin, may espiritu niya, yun yung mahihigop, aangat doon sa langit. Yun yung pinakahihintay natin. Kung ikaw ay ka-espiritu ni Kristo, may espiritu ka ni Kristo, tumanggap ka ng banal na espiritu, namumuhay ka ayon kay Kristo, si Kristo'y nasa iyo,
at ikaw'y na kay Kristo, pagdating ni Kristo, aangat ka na para kang hinigop ng isang magnet sasalubong sa Panginoon. Hallelujah. At nang sabi diyan, makakasama natin siya ng palagian. Tanong, saan ba talaga magaganap ang rapture? Sa aking pananaw, sa aking paniniwala, nasa mid-trib. Kasi nga, sa mga nangyayari. So kung nasa mid-trib, malapit na. Kasi ang lahat ng palatandaan nakikita natin, nagaganap. Kaya, maniwala tayo, Jesus is coming soon. Kailan? Maaring bukas, maaring sa sunod na linggo, sunod na buwan, sa sunod na taon. Bakit po? Ay sabi ng Panginoon, hindi ko ipapaalam kung anong oras. Makita mo lang ang mga palatandaan, pero hindi ko sasabihin ang eksaktong petsa at araw ng pagbabalik niya. Walang nakakaalam niyan. Eh bakit? Eh kung ang palagay nyo, kung si Kristo nagbigay na eksaktong taon at petsa, eh sasabihin ng iba, ay darating pala siya ay 2030 pa. Ay di itong mga taong ito na 2020, paisi-isi muna tayo. Mag-active na lang tayo pag malapit na si Kristo. Kaya sinadya ng Panginoon na hindi ibigay ang eksaktong araw at petsa para lahat tayo mag-prepared, laging handa. Basta't ipinakita niya lang yung palatandaan, ngayon nasa sa iyo na yan kung paisi-isi ka. Nasa sa iyo na yan kung ayaw mong mag-active sa Panginoon. Nasa sa iyo na yan kung magpapabaya ka. Nasa sa iyo na yan kung titiisin mo ang mga mangangaral ng salita ng Diyos, ang mga pastor nyo na alam nyong naka-lockdown, walang nagsusuporta, pero may pera kayo, kayo lang ang nagpapakabusog, wala kayong pakialam sa gawain ng Panginoon, wala kayong pakialam sa mga manggagawa, nasa sa iyo na yan. Pero isang bagay ang sigurado ko, ang sabi ng Panginoon, ang gawin ninyo sa aking mga lingkod na ito, sa akin ninyo ginawa. Ang gawin ninyo sa aking mga kapatid na ito. Sino yung mga kapatid na tinutukoy ng Panginoon? Tinuro yung kanyang mga alagad nung sinabi po ng mga tao habang si Jesus ay nagtuturo sa templo. Nandyan ika ang iyong mga kapatid. Sabi ni Jesus, sino ang aking mga kapatid? At siya'y tumayo at tinuro ang kanyang mga disciple. Sila ang aking mga kapatid. Lahat ng gumaganap ng aking kalooban, sila ang aking mga ina at mga kapatid. Hallelujah! So kapag ka pinagmalasakitan natin, tinulungan natin ang mga taong ginagamit ng Diyos, ang mga lingkod ng Diyos, sabi ng Panginoon, ang gawin ninyo sa kanila, sa akin ninyo ginagawa. Ay nasa sa inyo. Kung titiisin ninyo ang mga taong naglilingkod. Pero kung hindi man kayo gamitin ng Diyos, may ibang gagamitin ng Diyos. Pero ang mahirap niyan, magkaroon tayo ng pananagutan at kargo di konsensya natin na mayroon na palang pandemic, mayroon na palang kalamidad na nangyayari, hindi pala tayo malayang pumunta sa church. Ikikip natin ang mga tithes natin at gagamitin natin. Hindi yan para sa inyo, gamitin ninyo yan for the Lord, gamitin ninyo yan para sa mga man of God, sapagkat kailangan silang kumain para magampanan nila ang kanilang mga tungkulin. Amen? Purihin ang Diyos. Kaya sa panahon ng tinatawag nating partial tribulation, dito po tayo posibleng dagitin ng Panginoon. Kaya malapit na malapit, hindi natin alam. Basta ako'y naniniwala sa mga panahon natin ito, darating ang Panginoon. Dito, sa mga panahon ito, posibleng magkaroon ng rapture. Okay. Pangatlo, ito pong tinatawag na Great Tribulation. Saan po natin makikita ang bahaging ito na mayroon talagang Great Tribulation o matinding kapighatian? So mabibiti na naman po yung oras natin, no? So malapit na naman tayo mag-isang oras. Kung sabagay, wala namang naniningil kung sumubra tayo sa oras eh. At wala namang punishment. Ang Facebook naman hindi naman tayo kukwestiyonan at ikakat ang ating programa kapag sumubra tayo ng isang oras. Okay lang. So tuloy po natin. Sa aklat po ng Mateo 24, talatang 21, ay doon po natin makikita na mayroon talaga pong tinatawag na Great Tribulation. Okay. 21. Sabi po dito, sapagkat sa panahong iyon, Mateo 24, 21,
sapagkat sa panahong iyon, ang mga tao ay magdaranas ng napakalaking kapigatian na hindi pa naranasan mula ng likhain ang sanlibutan hanggang sa ngayon, at hindi na mararanasan pang muli. At kung hindi paikliin ang panahong iyon, walang maliligtas, ngunit alang-alang sa mga hinirang, paikliin ang panahong iyon. Hallelujah! So maliwanag, mayroon daw pong magaganap na kapighatian na hindi pa nararanasan mula ng likhain ang mundo, at hindi na mararanasan pang muli. Ito yung tinatawag nating Great Tribulation. Matinding kapighatian na mararanasan ng mundo. Sa panahong yan, mga iniibig kong mga kapatid, nasa sa kanila na yan. Doon sa mga naniniwala na, irarapture tayo ng Panginoon. Kukunin tayo ng Panginoon pagkatapos ng matinding kapighatian. Yun nga wala nga sa kapighatian na napakatindi. Partial pa lamang, lockdown pa lang, na backslide ka na. Diba? Hindi pa matindi ang kapighatian, nanlalamig ka na. Ayun pa kayang ang matinding kapighatian ipapahintulot na. So habang aralin pa ito pong mga matinding kapighati ang daranasin ng mundo. Nahihirapan po akong pagkasyahin ito dito sa time na inilaan natin. Pero gusto kong patunayan sa inyo na talagang mayroong Great Tribulation na magaganap. At yung Great Tribulation na yan, sa aking paniniwala at pananaw, hindi ko sinasaklaw ang pananaw at paniniwala ng iba. Ayaw ng Diyos dumanas tayo dyan. Irarapture tayo. Yung sinasabi na paniniwala na first trib, ibig sabihin, matatapos munang danasin ng lahat ng tao. Ito pong matinding kapighatian. So sabi dito, paiikliin ang panahong yon. Paiikliin. Dahil kung hindi paikliin, may mga hinirang hindi maliligtas. Ang tanong, mayroon pa bang maliligtas pagkatapos ng Great Tribulation? Napakahirap pong tanggapin ang paniniwalang ito. Kasi kung may mga tao na hinihintay ang Great Tribulation, sila na lang. O kayo, kung gusto ninyong dumanas ng Great Tribulation, pero ako, dito na ako. Dito sa time na kapag naganap na ang mga sakunang ito na makikita ninyo sa buong sanglibutan, makikita natin siya'y nasa alapaap. Magalak tayo sapagkat dumating na ang pagliligtas sa atin. O, doon tayo sa Lucas 21, 25 hanggang sa mga sunod na mga talata na ating binasa kanina. O ngayon, yung Great Tribulation na pinaniwalaan na sabi daw, kailangang dumanas muna ang tao ng Great Tribulation. Kung gusto nila at doon sila at doon ang kanilang paninindigan, ay hayaan natin sila. Pero anuman ang mangyari, pre-trib, post-trib, mid-trib, importante, lagi tayong handa. Amen? At ginagawa ang ipinagagawa ng Panginoon. Bantayan natin ang ating mga sarili. Kailangan tayo ay laging spirit-filled. Lagi tayong nag-aapoy sa Panginoon. At sabi ko nga sa inyo, ang live streaming na ito ay daan ni Lord para tayo po ay laging i-charge, para hindi tayo maging lubat, lagi tayong full charge, para nang sa gayon tayo ay patuloy na magamit ng Panginoon. Kung sa cellphone, pag lubat ka, hindi ka magamit. Kailangan full charge ka para pwede kang mag-internet, pwede kang mag-Facebook, pwede kang tumawag, marami kang pwedeng gawin para magamit ang isang cellphone. Kailangan laging full charge. Amen. So ito yung buhay natin. Dapat full charge tayo. At ang ating live streaming ay daan ng Panginoon. Ito pong ating daily bread, daan ng Panginoon para lagi tayong i-charge at ihanda ang ating sarili sa kanyang nalalapit na pagbabalik. So, yung post-trib, ihahang ko yan sapagkat sa pagpapatuloy ng pag-aaral natin sa pahayag kay Juan, nung siya ay i-lockdown sa pulo ng Patmos, dadaanan po natin ang mga matinding kapighatian. At dun po, kapag inisa-isa na natin yung mga daranasin ng mundong ito na pagkastigo ng Diyos, makikita po ninyo, mahirap maligtas sa panahon
na tinatawag nating Great Tribulation. Bakit po? Sabi ko nga sa inyo, partial pa lang na kapighatian o paghihirap, marami nang nanlalamig. Ay paano pa kung hindi maipaliwanag na kahirapan? Sabi nga, hindi pa naranasan ng buong mundo. Ipapakita ko sa inyo kung ano-anong mga daranasin ng mundo. Pero sa darating na mga pag-aaral natin, ihahang natin ito. Basta tayo muna ay nagbigay pansin ngayon sa tatlong pananaw tungkol po sa rapture. Pre-trib, mid-trib, post-trib. Ang tanong, saan ka, pastor? Naniniwala po ako dito po sa pagitan ng pre-trib at mid-trib. O possible, sumayad tayo sa mid-trib. Okay? Malaya naman po tayo, may option tayo kung ano yung gusto nating tayo ang paniniwala. Ang mahalaga, pre-trib, mid-trib, post-trib, importante. Anak ka ng Diyos, preferred ka, full charge ka. Anumang oras dumating, sama-sama tayong sasalubong sa Panginoon sa papawirin. To God be the glory. Hallelujah. Hallelujah. Ngayon po, tayo po'y pansamantalang magtatapos at nais ko pong dumako po sa panalangin. Kaibigan, kapatid, kung hindi mo pa sigurado na kung dumating bukas, makalawa o sunod na araw o taon ang Panginoon, hindi ka pa sigurado na qualified ka na makasama sa Kanya, na sasalubong doon sa papawirin. Ngayon ang araw para ikaw ay hamunin ko. Italaga mo ang iyong sarili sa Panginoon. Ihandog mo ang iyong sarili. Roma 12:1. Sabi ni Pablo, ako'y nakikiusap sa inyo. Ihandog ninyo ang inyong sarili bilang isang buhay na handog sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Kanya. Hallelujah. Ihandog mo ang iyong sarili at italaga mo sa Panginoon. At gusto kong sabihin sa iyo, magbabad ka sa panalangin, sa salita ng Diyos. At kung pwede, samahan mo ako tuwing umaga sa ating live streaming para ikaw ay ma-charge sa pamagitan ng salita ng Diyos na ipinangangaral ng Kanyang lingkod. Mapuno, mapalakas at mapasiglang iyong pananampalataya. Ngayon ay nais kitang anyayahan na mag-iisa sa isang panalangin para sa atin pong pagtatalaga ng sarili sa Diyos, paghahandog upang makasiguro tayo anumang oras dumating ang Panginoon, maging qualified tayo na makasama, na sumalubong sa Kanya sa papawirin. Mabiyaya, mapagmahal na Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Narito po kami, buong pagpapakumbabang lumalapit sa iyo. At itinatalaga namin sa iyo ang aming sarili. Tanggapin mo kami, Panginoon, bilang handog, isang masamyong handog sa iyong harapan. Ano man ang karumihan, pagkukulang, kahinaan, kamalian, na nakita mo sa amin, na mga bahid ng karumihan, linisin mo kami't patawarin. Tanggapin mo ang aming buhay na handog sa iyong harapan ngayon. At tunay nga, O Diyos, nagpapasalamat kami sa iyong salita na lagi naming naririnig tuwing umaga. Nagpapasalamat kami na papalakas ang aming buhay pananampalataya at naitatalaga namin ang aming sarili sa gawaing paglilingkod sa iyo. Panginoon, tulungan mo kami na lagi kaming maging malakas at mainit sa pananampalataya. Na ang aming mga ilawan ay hindi aandap-andap. Punuin mong lagi ang aming sisidlang espiritual ng oil, symbolize ng kapuspusan ng iyong banal na espiritu. Lord, huwag mong hayaan na kung maganap na ang marami pang masasamang pangyayari na mangyayari sa mundo, maapektuhan kami. Tulad ng iyong ginawa sa iyong bayan, nung unang kapanahunan, iningatan mo sila, ang iyong bayang Israel, hindi mo hinayaang tamaan sila ng mga salot. Gayon din po ang bawat isa sa amin. Idinadalangin ko, Panginoon, kahabagan po ninyo ang aking mga tagapakinig, lalo na yung mga nakakaranas, Panginoon, ng mga kahirapan. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin. Lalong-lalo na po yung mga nag-aalinlangan, yung mga nanghihina sa pananampalataya, yung mga tao na nalilito, natatakot. Ang mensahe nawa ngayong umaga, Lord, tulungan mong ito'y magpalakas sa amin, magpatatag sa aming pananampalataya. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na nagbibigay ng inspirasyon sa amin para patuloy kaming maging excited sa iyong muling pagbabalik. Salamat sa iyo, purihin ka, luwalhatiin ka, sa iyo ang karangalan at kapurihan sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Ito ang aming dalangin. Kaibigan, kapatid, yung may mga prayer request na gustong ilapit sa Panginoon, mayroon kayong sakit,
mayroon kayong mabigat na problema sa asawa, sa anak, sa pamilya, ano man ang inyong mga nararanasan na mga kabigatan sa inyong mga buhay, ilapit natin yan sa Panginoon, sapagkat sa Diyos walang imposible. At sabi nga sa aklat na sinulat ni San Pedro chapter 5 verse 7, ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating mga kabalisahan, sapagkat siya ang kumukup sa atin. Kaya kung mayroong mga bumabalisa sa iyo, bumabagabag sa iyo, sakit man yan, kahirapan, anumang mga kabalisahan na dumarating, ilapit natin sa Panginoon. Tayo'y manalangin muli. Mahal na Diyos, narito ang aking mga kapatid, may mga nararanasan po silang problema. Yung iba po, problema sa kanilang kalusugan, mayroong sakit. Ako po'y nananalangin na ang himala ng kagalingan ay iyo pong padaluyin at tipuin ang mga bahagi ng katawan na kanilang nararamdaman ngayon. Kung mayroon silang sakit sa ulo, sakit sa puso, sakit sa balat, sakit sa buto, sakit sa bituka, sakit sa mata, sakit sa dugo, high blood, diabetes, iba-iba pang mga sakit na nararanasan ng aking mga tagapakinig ngayon. Naniniwala kami, Panginoon, na sa pamagitan ng pagkabayubay at pagpapakasakit mo doon sa krus, kami ay iyong tinubos, pinalaya sa lahat ng sumpa ng sakit at karamdaman, at sa pamagitan ng iyong mga latay, kami ay gumaling. Nananalig kami, Panginoon, sa miracle healing from you, Lord. Hiba sa miracle, O Lord. Paghimalaan niyo, mga kapatid ko, ang bawat sa amin, sa pangalan ni Jesus, receive your healing in Jesus' name. Sinasama ko po sa panalangin ngayon ang prayer request ni Giseline, na aking pinsan dyan sa Japan, ang kanilang panganay na anak nila Mr. and Mrs. Wada na nasa California ay biktima ng coronavirus. Iunat mo ang iyong mapagpalang kamay, abutin mo ang anak nilang ito, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, dumaloy ang himala ng kagalingan, makarecover at huwag mabiktima ng mapaminsalang coronavirus, o huwag magtagumpay ang coronavirus na siya ay patayin, kundi bagkos sa himala mo magkaroon ng kagalingan ang anak na ito ni Mr. and Mrs. Wada, Lord. Thank you, Lord, sa iyo pong himala. At ano pa mang himala na kailangan ng aking mga kapatid at kamanggagawa na ngayon ay kanila pong nais na maranasan, abutin po ninyo sila, Panginoon. Hallelujah. Himala man yan sa pinansyal na pangailangan, himala man yan sa kanilang problema, sa kanilang pamilya, sa kanilang trabaho, sa kanilang mga pang-araw-araw na buhay, iunat mo ang iyong mapagpalang kamay. Receive your miracle in the name of Jesus Christ. Receive your miracle. Hallelujah. Panampalatayanan ng bawat sa atin na ang Diyos ay sumagot sa ating mga panalangin. Hanggang sa muli po, sa araw ng bukas, magpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral sa Book of Revelation. So, papasok na po tayo sa mga kahulugan ng 7 bituin, ng 7 ilawan, at ng 7 iglesia, na kung saan ito po ay naglalarawan ng mga mararanasan ng mga church sa panahong ito. Kaya, samahan nyo lang po ako. I guarantee sa abot ng kakayanan na ipinagkaloob sa akin ng Panginoon sa pamagitan ng kapuspusan at karunungan ng Espiritu Santong sumasa akin, ipapahayag ko sa inyo ang mga mensahe na kailangan nyong marinig sa huling panahong ito. Salamat pong muli. Ang inyong kapatid at kamanggagawa, si Evangelist Rodrigo Bacos, ay nag-i-encourage sa inyo na patuloy nyo po akong samahan sa ating programa Daily Bread every 6 a.m. in the morning up to 7, at paki-forward po sa inyo pong mga kaibigan at mga kakilala na gusto nyong mapagpala din sa pamagitan ng ating ginagawang pag-aaral tuwing umaga sa ating Daily Bread. So, yun po palang mga nagpapaabot ng tulong ay pinasasalamatan ko rin po kayo. Hindi ko na kailangan bigkasin, pero may mga ilang kapatid na nagmamagandang loob na nagbibigay po sa atin ng love gift at donasyon sa ating ministry. At yung mga hinihipok ng Panginoon na gusto pong magbigay, magpadala ng tulong o love gift sa ministry ng inyong lingkod, message lang po kayo sa aking Facebook. At yan po ay
tatanggapin natin na may taus-pusong pasasalamat at Diyos ang magbabalik at magpapala sa inyo, higit pa sa inyong inaasahan. Magandang umaga pong muli, sumaatin ang gabay, pag-iingat ng Banal na Espiritu ngayon at habang tayo'y nabubuhay. Purihin ang Diyos.